Hello people! Kahapon napapalaban yung ating electric mixer. Yung written recipe na nakalagay sa screen, doblehin nyo na lang pag gusto nyong makagawa ng ganito karaming bread. Unahin muna natin yung pizza dough. In a mixer, nilagay ko na yung room temperature water, asukal, powdered milk, naglagay tayo ng yeast and oil. Dahil sa dinoble natin yung recipe, 6 cups of flour, all-purpose ang gamit ko. Pag gagawa ako ng bread, always yung ating salt ay ihuhuli ko talaga para hindi sila mag-mix or hindi mandikit doon sa yeast. Usually kasi yun yung dahilan kung bakit hindi umaalsa dahil namatay na yung yeast ng dahil sa salt. Anyway, yung ating yeast na gamit dyan ay instant yeast. Ibig sabihin, pwede nang i-mix agad, hindi na kailangan ipa-bloom. Ginamitan ko ng electric mixer at minix ko yan ng 8 to 10 minutes until mag-smooth na yung ating dough and elastic na siya. Then yung dough, nilagay natin sa oiled bowl and then tinakpan natin ng film at papares natin yan or papaalsahin ng 1 hour. Nilagay ko lang yan sa loob ng oven pero nakapatay yung oven. Advertise muna tayo. 1, 2, 3, smile. Next naman, ito yung dough ng Kuroso cheese or croissant. Soft croissant. Again, yung recipe na ilalagay ko sa screen ay doblehin nyo kung gusto nyo makagawa ng ganito karaming bread. Sa written recipe, naglagay ako ng egg instead of yogurt. Dito naman sa video, ang gamit ko ay yogurt. It's up to you kung gusto nyo gumamit ng yogurt or egg. Kung gumamit kayo ng yogurt, no need na yung egg. Kung egg naman, no need na yung yogurt. Pero para sa akin, mas malinamnam, mas masarap, mas more soft talaga ang mayroong yogurt. Pero dahil sa merong iba na ayaw ng egg, so ito yung substitute is yung yogurt. Gumamit pa rin tayo ng electric mixer and then pinaghalo ko lahat ng wet and dry ingredients. Tapos, nung nag-combine na lahat, saka ko nailagay yung room temperature unsalted butter. Yung butter natin dyan is 1 stick yun or half cup. Anyway, yung yogurt na ginamit ko dyan is 170 grams or half cup and 2 tablespoon ata yun. Kasi kita nyo naman yung nilagay ko sa cup. Punong-puno yun. Parang meron siyang excess na 2 tablespoon. After na masa ng mabuti, smooth and elastic na dapat yung ating dough. Very important talaga yung pagmamasa na imasa nating mabuti yung ating dough ng ating tinapay para makakreate tayo ng soft. Same pa din ang process. Ipaparest natin yan or papaalsahin ng 1 hour until mag-double ang size ng ating dough. And after 1 hour, fast forward na lang tayo para magkasya sa ating 10 minutes video. After 1 hour, ito na yung ating pizza dough. Nag-double na yung size at ito yung mga toppings na gagamitin natin. Ito ay za'atar at minix yun ng olive oil. Meron tayong mixed veggies, merong black olives at itong pepperoni na beef at mozzarella cheese. Ang gagawin natin today ay mini pizza pero pwede nyo naman tong gawin as malaking pizza or regular size. Kumuha lang ako ng dough enough para mas-scattered natin ng maayos dyan sa ating baking mat. And then, fill natin ko siya. Depende sa gusto nyo. Gusto nyo ng medyo manipis na dough or gusto nyo ng makapal yung dough ng pizza. So, medyo kapalan nyo. Wala tayong cookie cutter, no? Kaya gumamit tayo dyan ng baso. Pwede naman. Hindi na kailangan bumili. Tapos, puputasan natin yan or ipok natin ng tinidor para hindi lulubo yung ating tinapay, yung ating pizza. Gumamit pala ako dyan ng pizza sauce, ready to use na, nabibili yan sa mga supermarket. Pero pwede naman kayong gumawa ng homemade pizza sauce. Una kong nilagay dyan is yung mozzarella cheese. Yung pinakamaraming ginawa ko dyan ng toppings is yung favorite ng 4 kong alaga, which is itong pepperoni at black olives with mozzarella cheese. Ito talaga yung pinaka gusto nila dito sa bahay. Yung 3 naming alaga, ito lang talaga yung pinipili nila pagka pizza. Itong pepperoni with black olives. Yung dalaga naman, kumakain yan siya ng merong gulay or mga mixed veggies like ito. Yung nilagay kong gulay dyan is colored bell pepper, mozzarella cheese, naglagay ako ng white onion, naglagay ako ng black olives. Kung gusto nyo gumawa ng Hawaiian pizza, pwede kayong mag-add dyan ng pineapple. Or maglagay kayo ng mushroom. Pag gusto kayo kung ano yung ilagay nyong topping sa pizza. Kung ano yung trip ng mga anak nyo. Next naman na toppings na ginawa ko is yung za'atar. Sa mga nagtatanong kung ano yung lasa ng za'atar, imagine nyo na lang yung lasa. Mix yan ng dried thyme, dried oregano, naglagay yan ng sumac na mix. Yung sumac na lasa is ano yan siya, may pagka-sour na may pagka-salty. Tapos, meron yan siyang sesame seeds at meron yan siyang salt.
So, meron siyang salty flavor na may pagkamaasim, na may sesame seeds, at may pagka-herby yung pagka-lasa niya or aroma. Habang ginagawa ko yung ibang mga toppings, isasalang na natin yan sa preheated oven ng 350 Fahrenheit. Pakita ka, Day. Hanapin ka naman, nasaan ka daw? Ay, dry. Hanapin ka naman, nasaan ka si Belle? Anong ginagawa? Dry. Nagalagala. Naghihintay ng itong tinapay at sa kape. I-bake natin yan. Down lang yung apoy. Walang top yung ginamit ko dyan sa mga pizza. Tapos, i-bake ko lang yan ng mga 12 minutes or depende. Hindi ko kasi inurasan sa mga time na yan. Pagka ganyan na yung kulay ng bottom niya, okay na yan. Kalma! Kalmahin lang, kalmahin. Ako silang bigyan. Di nga. Hindi ka naman ma-joke. Itong za'atar, sobrang favorite ko din to pagka ganito na fresh. Mainit pa, galing sa oven. Pagka ganitong mga mini pizza, masarap siya. As in, gusto ko siya pagka fresh or bagong luto talaga, mainit pa. Nung nangamoy na yung tinapay sa buong bahay, yung panganay namin nandito na, tapos gumaya yung bunso. Pizza. Bas mo ang or no? No. Why? Don't know. Thank you. Welcome. Yummy? Yeah. Unang salang, nabenta na agad sa panganay naming alaga at sa bunso. Pwede ito sa mga pika-pika, mga party, lalo na sa mga party ng mga bata. Ito yung madalas na i-request ni Amo pagka may mga gathering dito sa bahay, may mga bata. Gumawa ako ng marami kasi ilalagay natin to, i-store natin to sa freezer. Ramadan na rin, tapos pangbaon na rin ng mga estudyante. Kaya tayo dapat maraming stock ng ganito sa Ramadan kasi minsan pagkagabi, kumukuha na lang yung mga amo and then iinitin na lang yun sa microwave. Ito, nagmamakaawa na yung ating dough ng ating chorizo cheese or croissant. Sobrang ano na niya, sobrang alasan na niya. Nahirapan talaga ako sa Ramadan pag may klase. Dati kasi yung Ramadan walang pasok, nagkataon na bakasyon. So, itong chorizo cheese, simple lang naman to, i-flatten lang natin yung dough and then, depende sa gusto nyong thickness ng ating tinapay. Tapos, ang gamit ko ay kiri cheese. It's like, cream cheese na medyo sour-sour ng konti. Masarap to sa mga OFW na nag-for good. Alam kong namimiss nyo na tong kiri cheese na to. Ito yung famous na cheese dito sa Saudi. And then, hinati ko lang yan ng dalawa. Kung nagtitipid yung amo nyo, pwede naman yung gawing 3 yan na hati. Pero masarap kasi pag maraming cheese. Tapos yan, i-roll lang natin yan. Parang magporma siya na croissant or corazon, ganon. Yan. Kaya din ako napagawa ng marami kasi wala na talaga kaming makukut-kut sa freezer, wala na talagang tinapay, wala ng pizza, ganon. Sa susunod na mga araw, mga spring roll, kung ano yung pwedeng ma-stock sa freezer, mga spring roll, sambusa, waraga inab, yun na yung babaluti natin. Busy na tayo for coming Ramadan. Ito namang palaman na to, feta cheese. Tapos, nag-chop lang ako ng fresh mint leaves and fresh na dahon din ng, ano pang tawag dito? Dill. Tawag ay dill. So, nag-chop ako ng kunting fresh mint and fresh dill leaves. Ito naman yung dati gumawa ako ng 2023 ata na gawa ko. Unang gawa ko nito. Kunti lang yung ginawa ko. Try ko lang naman. Parang inimpinto ko lang tong palaman na to. And nagustuhan nila. Kaya nung nakaraang Ramadan, gumawa din ako nito. Tapos, ngayon, gagawa din tayo uli. Medyo na-miss na rin nila to dahil matagal-tagal na rin na hindi ako nakagawa ng ganitong cheese or ganitong fatire. Ang tawag pala nito, pagka marami, like may mini pizza, may chorizo cheese, may kung ano-anong kind ng bread or kind ng palaman. Ang tawag nila dito ay fatire bread. Nagpapalaman din ako nito sa sambusa pero wala nga lang mint sa loob. Dill lang yung nilalagay ko pero feta cheese pa din. Pwede nyong i-form to ng kahit anong gusto nyong purma. So sa akin lang, nag-flatten lang ako ng konti. Yung pinabilog ko na do, tapos i-flatten ng konti. Tapos ilagay yung palaman and then finold lang ng i-press-press ko lang yan ng konti. Alam kong bubuka yan ng very light. Gusto ko yun para makita yung palaman. Yun yung kanyang style.
Tapos, yung kuruso cheese or croissant, ibabrush natin yan ng milk. Powdered milk lang yan. Tinunaw ko sa kunting-kunting tubig para concentrate siya. Kung meron kayong alpine dyan, mas masarap yun. Or, pwede naman egg wash kung prefer nyo yung egg wash. Tapos, nag-top tayo sa croissant ng sesame seeds. Tapos, para maiba naman or meron naman silang choice, yung toppings ng iba dyan ay black seeds. After nyan, pinaalsa ko lang yan ng mga 30 minutes bago isa lang sa oven. Ito naman yung ating feta cheese fatire. Ang tawag na lang natin dito kasi nga, imbento lang to. Ibabrush pa din natin to ng gatas. Tapos, naglagay ako ng fresh mint leaves sa ibabaw. Para maiba naman yung kanyang purma. Nung naluto ng lahat yung mga tinapay, dinisplay ko lang to sa clean kitchen kung saan kumakain yung mga amo. Pinapalamig ko muna yung mga tinapay na to bago ko isa-store sa freezer. And at the same time, kung merong gustong kumain or gustong mag-dinner nito, ay makapulot sila. Yung amo ko palang babae, pumunta pala sa nanay nung nagluto na ako nito. Bali, wala siya nung mainit pa. So, nung dumating siya, pulot ng pulot, pabalik-balik sa kusina until dumating yung amo kong lalaki. Sabi niya, sobrang sarap nito. It's super yummy. Bakit ka gumagawa nito? Nagda-diet pa naman ako. Magda-diet kami sa Ramadan. Sabing ganun. Pero pa na yung balik. Halos kalahati din yung naubos nila sa mga tinapay na yan. Kunti na lang yung nalagay ko sa freezer. Yung kuruso at itong fresh mint na feta cheese bread ay binake ko lang yan ng 18 minutes. Pareho lang din, 350 Fahrenheit. Nung nag-golden brown na yung bottom niya, ay nilagay ko yung apoy sa taas para mag-golden brown ng konti yung taas. Tapos ito namang Spanish bread, syempre para to sa amin, 5 piraso para sa amin ni Belle. Nagkape kami nung mga 6:30 na ng gabi.